At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 138 para kay season 4 ng manga series natin kay Kalbo. At huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kagabi nga ay dito tayo natapos sa pagtalo nito ni Golden Sperm laban dyan kay Darkshine. So ito, bagsak si Darkshine dyan. At now, ang continuation yan is ito naman na. So ito ay umalis na nga. Ito si Ugly dyan, parang bata nagtampo. Ito si Ugly, sabi niya nga dyan, minumura niya yung dalawa, si Goldie at saka si Homeless Emperor. At sabi niya nga rito na sige, magpakasaya muna dyan yung dalawa. Sa pakiramdam nila na feeling nila sila yung sobrang lakas, sabi niya ganyan. At eto ngayon tuloy niya dahil yung ibinibigay ng dalawa kay Ugly na pakiramdam na parang inferior siya, mas mahina siya, ay mas pinapalakas lang daw nito si Ugly, lalo na etong kanyang panibagong ability na nakuha, yung kanyang digestive power, sabi niya ganyan. At eto wala raw siyang pakialam sa mga ilaw na bola niya ni Homeless Emperor o sa pagiging gold ni Golden Sperm. Parehas daw yan, tutunakawin niya yung dalawa. So gigil na gigil etong si Ugly. At then eto nga tuloy niya ngayon, pero first things first, kakain daw muna siya. At eto, hinahanap niya ngayon si Silver Fang. Sabi niya nga dyan na uunahin niya munang kainin yang si Silver Fang. Talagang maghihiganti siya sa ginawa niya rito kay Ugly. At unti-unti niya nga raw natunawin yung matanda na yon. At din ay pagkatapos nga niya na eto nga, balik naman dito nga kay Black Sperm. So eto, yung 10,000 unit na hiniwalay ni Black Sperm sa sarili niya. So para naman yan magbantay dito kay Ugly. At ito nga sabi ng mga Black Sperm dito na alam nila na kapag hindi nakakain at hindi na-replenish ni Ugly itong kanyang sarili ay hindi niya ma-maintain yung kanyang form, matutunaw siya. Kaya naman ang gagawin daw nitong mga Black Sperm na to, lahat ng mga nakapaligid na nutrients dyan kay Ugly bago niya pa yan makakain o matunaw, kukunin na yan, tatanggalin na yan ito ng mga Black Sperm hanggang sa hindi na nga ma-maintain ni Ugly yung kanyang sarili hanggang sa matunaw na siya. But then ay suddenly ay ito nga biglang may lumabas dito na lalaki sa likuran ng mga Black Sperm na to. So kunyari din natin alam na si Metal Bat yan. But anyways nga, bigla silang tinawag nito ng lalaki nito at salita na nga siya rito. Sabi niya nga dyan, hoy kayo mga itim na kayo, mukha kayong mga halimaw galing sa Monster Association na. At ito tinatanong niya kung nandun, hoy kayo mga itim kayo, parang galing kayo sa Monster Association na. At ito, tinatanong na ni Metal Bat kung nakita raw ng mga Black Sperm na to si Hero Hunter Sigaro, nandun daw ba siya. Pero sagot na, itong sila Black Sperm, sabi niya nga dyan na wala silang pakialam dyan kay Hero Hunter kung nandun ba yun o wala. At saka isa pa, sino ba siya? Ito nga si Metal Bat, sabi nilang ganyan. At din pagkatapos nga niya, nisblagag dito bigla na lang binanatan dyan. Itong si Metal Bat sabay sabi na saka isa pa, hindi na importante kung malaman naman yung patungkol kay Garo dahil nga mamamatay na raw dito itong si Metal Bat. But then after nga nito, spak! Dito hinataw rin pabalik ni Metal Bat itong mga Blackhead, itong putok-putok na yun dyan, itong mga Black Sperm na to. At itong nga nagulat bigla itong si Metal Bat, sabi na nga dyan, nako, di niya raw sinasadya, natapos niya itong mga Black Sperm na to bago pa siya makakuha ng mga kasagutan nga dyan. At then after nga nito, ito nga, balik naman dito kay King ngayon dahil mag-isa na lang ulit itong si King. At ito nga, nagtatago dito si King. At ito nga sa may gilid niya, naalala niya yung usapan nilang dalawa ni Metal Bat. So dito ay nag-separate itong dalawa na to. Sabi nga dito ni Metal Bat na may hirapan sila o matatagalan sila dyan kapag nagsama sila. Kaya mas maganda nito, mag-split up sila. Kaya nga ito sabi ni King sa loob-loob niya, ano bang problema ng mga to? Bakit ba lagi siyang pinagsusulo ng mga to? Sabi ng ganyan. So kaya ayan, ay tago-tago lang muna dito itong si King. At then ay pagkatapos nga nito is balik naman dito nga kala Homeless Emperor. At eto nga ngayon, sabi nga ni Homeless Emperor na tatapusin niya na itong laban niya rito sa mga S-Class heroes na nga na to. At eto nga ngayon is boom! Dito nagpakawala na nga siya ng pagkarami-raming bola. Ginamit niya na yung kanyang technique na kung tawagin ay extreme carpet bombing. At eto nga ngayon is naganda na etong sila ay at saka nga si Mustache para nga i-deflect o salagin etong mga pagkarami-raming mga bola na to. At pagkatapos nga niya, bam bam bam, ala, sige, grabe. Dito talagang literal pinapaulan na ni Homeless Emperor etong sila ay at eto nga deflect nila itong mga bola dyan ni Homeless Emperor, habang etong si Homeless Emperor ay pinoprotektahan din siya nung ibang mga bola niya nga dyan. At din ito nga ngayon ay habang nakikipaglaban dyan patuloy itong sila Ayat saka nga itong sila Genos ay may nagbibigay na nga ng report dito patungkol sa status nila dyan sa may surface. At ang sabi nga dito sa report na nagtagumpay sila sa pagre-rescue dun sa mga hostage dun nga sa Monster Association. At ngayon nililinis na lang nila at inubos yung mga natitira pang halimaw. At ito ngayon si Tatsumaki ay gamit yung kanyang kapangyarihan ay dinestroy niya yung underground base
case ng Monster Association at kasama nun ay dinurog niya at tinalo pati yung kanilang pinagsuspechahan na leader ng mga halimaw. Pero ganun pa man rin ay may mga nakaligtas na mga executives at ngayon nandito sila sa may surface at kinakalaban yung mga S-class heroes. Pero ang masama, ang lalakas ng mga executives at si Tatsumaki nga raw naabot niya na yung kanyang limit at sa kabilang banda sila Zombie Man pati na si Amay Mask na caught in sila sa surprise attack na ginawa ng mga executives at ngayon hindi alam kung ano yung status ng dalawa. At para naman ngayon sa kanya sa status niya at eto si Child Emperor yung nagbibigay ng report nga rito at dito nga kinuwento na ni Child Emperor kung paano nga siya nakaligtas at ito nga nangyari dyan nung inatake siya neto ni Homeless Emperor ay nung tatamaan na nga siya dito ay biglang lumabas dyan itong kanyang aso at eto nga protektahan nito itong si Child Emperor at dito nga ngayon talagang napayakap ng husto itong si Child Emperor dyan sa aso niya at sa pagsabog nga nito ngayon ay dito na nga napunta itong si Child Emperor sa may parang ilalim ng mga rubbles at eto nga ngayon pinoprotektahan siya dito ng kanyang aso at now eto nga ngayon back to present sabi nga rito ngayon ni Child Emperor na siya naman yung status niya nakaligtas siya pero ganun rin natrap naman siya dyan nga sa ilalim ng mga rubbles na nga na to at eto nga ang suspecha rito o yung prediction ni Child Emperor ay nasa critical na condition yung mga kasamahan niyang S-class dun sa pakikipaglaban sa mga executives at now eto nga ngayon habang nag-chat dito etong si Child Emperor sabi niya nga dyan Metal Knight tas maya maya binura niya yung kanyang message sabi niya hindi Metal Knight kundi Dr. Bofoy so yun dinirekta niya na si Dr. Bofoy sabi niya nga dyan na yung lakas na tinataglay ng weapon nito ni Metal Knight o ni Dr. Bofoy iisa lang naman yan sila guys sa mga nakakalimot ay talagang sobrang lakas niyan kaya kapag hindi nga raw siya nakipagtulungan sa Hero Association hindi magtatagal ay ibabrand etong si Metal Knight bilang isang napakalaking threat laban sa Hero Association so kumbaga parang gagawing kalaban etong si Metal Knight kasi nga yung galawan ni Metal Knight talagang solo na solo player talagang kasuspe-suspecha at ito nga ngayon pinakita na yung chat neto ni Child Emperor saka nga ni Dr. Bofoy grabe 1 year ago na yung nakakalipas. Pero eto tuloy nga ni Child Emperor na nagmamakaawa siya. Tulungan na sila ni Dr. Bofoy at eto ang tuloy niya dyan sa report niya na meron na lang siyang 10 minuto na itatagal dyan sa may ilalim nga ng mga rubbles kasi ayan na lang yung natitira o yung itatagal ng kanyang oxygen. At eto ngayon sabi pa nga ni Child Emperor kung sakaling mamatay siya gusto niya na i-prioritize nila yung pag-rescue kay Zombie Man dahil si Zombie Man nga raw yung pwedeng pumalit sa role niya bilang mental support ng Hero Association. At then ay dito na nga ngayon sinend na ni Child Emperor tong kanyang report dyan kay Dr. Bofoy nagpapasalamat siya at sabi niya nga rito salamat at galing nga to sa yung former assistant so ayun ay assistant pala ni Dr. Bofoy itong si Child Emperor pero ito nga pagkasend ngayon ni Child Emperor ng mensahe niya ay parang nanghihina na itong bata natin nauubos na yung kanyang oxygen kaya nga sabi niya dito kailangan niya nang i-hold yung kanyang hininga yung kanyang breath at dire maya maya pa boom biglang dumating dito itong si Puri-Puri sabi niya nga dyan ayun nandito ka Child Emperor sabi ng ganyan at itong nga ngayon nagulat natakot bigla itong si Child Emperor kaya naman ito bigla niya nasuntok itong si Puri-Puri dyan so ito sorry lang dyan itong si Child Emperor sabi niya kasi nagulat siya natakot siya rito sa mukha nga biglang dumating itong si Puri-Puri but then ay pagkatapos nga nito ay dito naman balik na sa may surface dahil ito nga grabe putol na itong si Genos dyan wala na yung kanyang mga braso at saka nga itong kanyang mga bite at ito kagat-kagat niya na lang itong si Tatsumaki hinahatak na nga yan so wala na rin pati itong si Tatsumaki naubos na nga rin dyan at ito nga ngayon yung mga Blackie tinatawanan na lang itong si Genos sabi nga nila anong problema robot hanggang ganyan na lang ba di ka pa pwedeng gumapang ng mas mabilis sabi nilang ganyan but then maya pa ito nga biglang napatigil at ito napatingid sa paligid nila itong mga Blackie dahil bigla silang may narinig dito na pagkalakas-lakas at pagkabigat-bigat na tunog at ito nga tam ngayon dyan at ito ngayon labas na itong si King grabe ang lakas na datingan nito ni King at ayun sinamahan pa nga siya rito ng pagkalakas-lakas na hangin so ito lahat ng mga black sperm dito tingin dyan kay King at ito ang ganda ng dindig ni King dito at then pagkatapos nga nyan isyan guys so hanggang dito lang ito sa episode 138 nga natin so ayun ay sa wakas ay dumating na itong pang malakasan natin itong si King so sakto kasi kalunos-lunos na yung lagay nila Genos
viewers dyan. Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa walang samang pagsuporta at panonood dito kay One Punch Man natin. So hintay-hintay lang para sa next episode nga nito. At yun din pala sa mga naghihintay sa inyo ng solo leveling, gagawin din natin yan ngayong araw. So yun, hintay-hintay lang. Pati si Global, Freezing ba yun o Global Freeze, ayan, nakalimutan ko yung title kagad, ay gagawin din natin yan. So re-review ko lang ng konti kasi medyo napapayawan ko na eh. So yun, so isasabay natin dito yan kay solo leveling. So yun na naman guys, at ulit ay maraming salamat. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.